Church of the Living God, Christ is the answer. Tell every community, Christ is the answer. Tell every town, every barangay, every city, every province, and every nation, shout, Christ is the answer. Napakahalaga ang mga anak ng Diyos maging ilaw at asin ng sanlibutan. This is indispensable for all people of God, for all Christians purchased with the blood of Jesus, to show to the whole world that we have love and unity, so that the unbelieving world will finally believe and receive and accept Jesus as the Messiah, Jesus as the Christ, the Son of the living God, Jesus as the only Savior of humanity. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Africa. Over Australia. Over Antarctica. Over Canada. Over Europe. Jesus Christ. The begotten Son of the living God. Is Lord. All over the world. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. From murmuring to miracle, gratitude brings breakthrough. Pwede po ba pakiulit? From murmuring to miracle, gratitude brings breakthrough. At ilang piling talata lang po ang aking inilagay dito. Ito po ay matatagpuan sa aklat ng Exodus chapter 16 verses 6 to 8 and Philippians chapter 4 verses 6 to 7. And kung meron po tayong mga Bible, pwede nyo po ba akong pakisamahan na basahin ang salita ng Panginoon? Sabi po dito, sa Tagalog na lang natin basahin para mas maganda. 1, 2, 3. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises sa Taron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. And sa Philippians naman po, English po, sabi dyan, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Ang Diyos po ang magpala ng pagkakabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo po, no, nitong mga nagdaang mga araw, nagkaroon po ako ng self-reflection. So, inano ko yung aking sarili, kung saan ba ako nagkamali, sa ano ba yung mga pagkukulang, ano ba yung mga ganung bagay, ano po. And napakadami ko po pala, piniisip po sa akin ng Lord na napakadami ko po palang mga runs sa buhay. So, yung mga reklamo, napakadami pala, no? So, isang tanong lang po. Sino po ang nagpunta dito sa ating kalagitnaan na punong-puno siya ng pasasalamat bago siya dumako sa lugar na ito? Amen! Praise God! Praise God! O, babalik ka rin naman po natin ang tanong. Sino po ang ating nasa kalagitnaan na bago dumako dito ay puro reklamo na? Pinasambit sa Panginoon. Amen. At naniniwala po ako na wala po, no? Sapagkat ang ating mga puso ay punong-puno ng pasasalamat at nag-uumapa po tayo
ng pasasalamat sa pagpunta rito. Amen po? So marami pong tao, ang definition po nila ng kasiyahan at kagalakan ay kapag maraming pera, maraming kayamanan, maraming ari-arian, o nasa kanila na lahat ng bagay dito sa mundo. Di ba? Parang si Daniel. Nasa iyo na ang lahat. Di ba? Posisyon, kapangyarihan, pero ang Bible, tinuturuan po tayo ng mas malalim ng kahulugan o definition na ang pusong mapagpasalamat ay mas makapangyarihan than a blessed life. Amen po ba? So, bakit po? Dahil maraming tao, nakamit na nila, nakantam na nila ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero hindi pa rin masaya. Wala pa rin satisfaction sa buhay, di ba? For example, merong lumabas na iPhone 17, bukas nilalabas na ng iPhone 18, gusto mo na agad bilhin. Di ba? Baka iPhone 30 na yan, gusto mo pa rin bilhin. Amen? So, ganun po yung tao. And, pero meron naman pong mga tao na kahit kukunti lamang po sila, kahit po yung mga tao na halos walang-wala na po, makikita natin yung kakaibang kagalakan. Makikita natin yung kakaibang kasiyahan sa kanilang mga puso. Pwede pong pakitingnan yung katabi? Wow, mga naka-smile, di ba po? Praise God. Kasi mga galak na galak ang mga puso ng mga yan. Amen po. Bakit po? Dahil ang pagkakaiba po ay hindi po dahil sa napakaraming possessions o posisyon o mga ari-arian. Amen po, ang pagkakaiba ay dahil kung merong isang grateful heart at pusong nag-uumapaw sa pagpapasalamat. Amen po? Kaya kapag inaawit natin yung give thanks with a grateful heart, sana totoo po yan sa ating mga puso, no? But give thanks with a grateful heart. Diba? Sana totoo po yun kapag po yun ay inaawit natin sa ating mga puso. Dahil hindi po nasusukat ng napakaraming pagpapala o ang ating kagalakan. Bakit ano po? Nasusukat po sa isang pusong punong-puno ng pasasalamat. Amen po ba? Amen. So ilang initial observations lamang po bago tayo dumako sa pinakalundo ng ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Number 1. Sabi po dyan, pwede po pakibasa? Initial observation. Many times the greatest battle in life are not outside us. They are inside our hearts and mouths. Diba, marami pong pagkakataon na hindi naman po yung external na problema yung nagdidefine sa atin na tayo ay talunan. Amen po? Bagkos yung ating, ano po yun? Mga attitude, emotions, maging yung ating mga pananalita. Yun po yung nagdidetermine kung tayo po ba ay matagumpay o tayo po ay talunan. At alam ko po, naniniwala po ko, sa madaling sabi po, nag-uumpisa po ang victory, nag-uumpisa ang katagumpayan kapag napagtagumpayan na natin yung ating laban sa ating mga attitude or sa ating mga pananalita. Pangalawa po, sabi dyan, when life becomes difficult, our natural response is to murmur. More, di ba? Complain and question God. Di ba, aminin man po natin o sa hindi. Marami pong panahon sa ating buhay na kapag po tayo ay dumaranas ng problema, dumaranas ng napakabigat na pagsubok, ang unang nagiging natural response natin ay magreklamo sa Lord. Diba? Ano ba yan? Daming pagsubok, daming problema, kailan ba ito matatapos? Diba? Yun po yung unang nagiging response natin At minsan, dumadating pa po tayo sa point na tinatanong natin ng Diyos kung bakit nangyayari yung mga ganung bagay, yung mga problema sa ating mga buhay, di ba po? Diba? Minsan, iisipin pa natin, sasabihin pa natin, Lord, bakit hindi na lang yung chismosa kong kapitbahay na walang ibang ginawa kundi mag-chismis, manira ang buhay ng may buhay. Diba? Lord, bakit hindi na lang yung mga kriminal na walang ibang ginawa kundi gumawa ng masama? Huwag lang po natin ipasa, dahil namumblema din sila. Alam niyo kung problema nila? Problema nila kung paano sila gagawa ng krimen nang hindi nahuhuli. Pero kidding aside, di ba, kahit po yung mga matatagal ng Kristiyano ay hindi po exempted na makapagreklamo. Amen po? And number 3, your breakthrough is often not delayed by the devil,
but by your own words. Pwede po pakiulit to? But by your own words. Amen. Minsan naisip po natin kung bakit nadidelay yung ating breakthrough eh. Di ba? Minsan naisip natin, Lord, bakit ang tagal? Hindi pa rin namin maranasan yung breakthrough na aming hinahanap. Lord, bakit ang tagal? Siguro pakanato ng kaaway, siguro pakanato ni Tanim. Di ba? Baka minsan sabihin sa'yo ni Tanim, bakit ako lagi sinisisi mo? Kapag may nangyayaring masama sa buhay mo, bakit ako lagi? Di ba? Bakit sabihin sa'yo ni Tanim, hindi na ako yan. Baka hindi na po ang kaaway yan. Amen po ba? Baka tayo na po yan. Baka yung dahilan na po is yung ating pagreklamo. Alam niyo po, yung mga Israelita, nakalis po sila sa Ehipto sa kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi agad sila nakapunta sa lupang pangako eh. Bakit po? Dahil hindi po dahil mahina ang Panginoon, di ba? Hindi rin po dahil hindi totoo yung mga pangako ng Diyos sa kanila. Kundi dahil ang kanilang mga puso po ay punong-puno ng pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Amen po ba? And number 4 po, gratitude is not just a good attitude. Pakisabi po, it's not just a good attitude. It's not just a good attitude. So ang pagiging mapagpasalamat po pala ay hindi lamang po nakakapagpaganda ng ugali. Diba, nakakapagpagwapo, nakakapagpaganda, pakitingnan po ang katabi. Yun. Sabi bro, nung tinignan ko, biglang nag-smile eh. So, ibig sabihin, maganda, di ba? Gwapo. Amen? So, ano po sabi dyan? Ito po ay bumabago ng ating buhay, bumabago ng ating pananampalataya, at bumabago ng pakikipagrelasyon natin sa ating Panginoon. Di ba po, pansinin po natin, ang mga Hapon, di ba, sa maliit man o sa malaking bagay, nagpapasalamat sila. Di ba, domorigatou gozaimasu, kashashita shimasu. Di ba? Ganun-ganon. Ano pa ba yung mga pasalamat? So, di ba, kahit minsan mapanood ko yung parang sa Facebook dati pa, natamaan niya yung nag-volleyball yata yung practice, natamaan yung audience na isa. Grabe po yung paghingi nila ng tawa, di ba? Nakasubsob na, nakahandusay na sa sahig. So, what more pa po tayo? What more pa po tayo na tumanggap ng kaligtasan, tumanggap ng pag-asa sa Panginoon. Amen po ba? Pwede po ba mahilingan ng isang pinakamalakas na pagpalakpak ang mga tumanggap ng pagkasalamat, ang tumanggap ng pag-asa, ang tumanggap at tanggap ng kaligtasan sa ating Panginoon. Hindi po, isa pa po, kulang na po na. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, pakitignan po ulit ang katabi at pakisabi po, salamat dahil nandito ka. Ako ay nagagalak, nandito ka ngayon. Amen? So, i-define po natin ang murmuring. So, ano po ba ang ibig sabihin ng murmuring? So, sabi po dyan, the act of complaining about something that you disagree with or dislike, but not in a public way. So, sa salitang Pilipino pa po, ito po yung pagrereklamo dahil ayaw po natin yung mga bagay o hindi tayo agree dun sa mga bagay-bagay, di ba? Yung minsan, bulong tayo ng bulong. Di ba yan? Tayong tabaho. Di ba yan? Pwede na siyang gumawa. Di ba? Ganun, bulong ng bulong. Ingat lang. Kasi baka ibang bulong na po yan. Amen po? So, amen. Praise God. So, baka pero kidding aside po, no? In biblical definition po, ito po yung pagrereklamo kasi ayaw natin yung paraan ng Panginoon. Diba? Lalo na kapag hindi na po nangyayari, yung talagang gusto natin mangyari. And ano pa po, nakapokus tayo sa problema, sa kalakihan ng problema, instead sa kalakihan at kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. At ito po yung pangatlo, at ito po yung major danger at nakakatakot. Sabi dyan, speaking doubt instead of faith. Ba yung nagdududa tayo sa mga salita at pangako ng Panginoon, na instead na magkaroon tayo ng napakalaking pananampalataya, madalas po itong nangyayari kapag meron po tayong prayer request or long-standing prayer na hindi pa tinutugon ng Panginoon.
Diba? Ito po madalas itong nangyayari na minsan napapagod ka na magantay. Minsan tinatanong mo na rin ng Panginoon kung ba napagod na tayo magantay. Marahil na itanong na natin sa Lord, Lord, mangyayari pa po ba ang iyong mga pangako sa aking buhay? Siguro na itanong na rin natin, Lord, ang mga plano mo po ba ay sa aking mga buhay, sa aking buhay? Amen po? Alam niyo po, isang bagay lang po ang aking natutunan. At palagi ko po itong naririnig kay Brother Eddie Villanueva, ang ating spiritual director, na ang lahat po ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Amen po, sino mag-agree? Yes. Amen. Dahil wala pong imposible sa Lord. Amen. Isa lamang po ang hindi niya kayang gawin. At alam niyo po kung ano po yun? Ang magsinungaling. Ayan po. Kaya kapag sinabi ng Diyos sa kanyang pangako, kapag sinabi ng Diyos na ito ang kanyang pangako, mangyayari ito at magkakaroon ng kaganapan. Amen. Amen po. Dahil ang Diyos po ay Diyos na walang imposible sa Kanya. Amen. Ang Diyos po is the God of possible. Amen. Amen po. Diba? Kahit ano kaya niyang gawin except sa magsinungaling. Amen. Diba? Marahil hindi man po ito mangyari sa panahon na inaasam natin, sa panahon at oras na gustuhin natin, pero ito po, sigurado po ako mangyayari sa panahon at pagkakataon at kalooban ng ating Panginoong Yesus. Amen po? Amen. Amen. Pwede pong pakipalakpakan ng Lord. At lagi po nating tatandaan, our God is the God of perfect timing. Amen. Amen? Baka hindi pa siguro bukas, hindi pa siguro ngayon, hindi pa siguro bukas, Ay, sa sige pa. malay mo, balang araw, darating din yun. Hindi na kakalitin. Ay, sa sige. Pagdating ng panahon pa yun. Sorry. So, di ba? Praise God. Pero alam po natin na mangyayari at mangyayari ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen. Minsan po, pag panay ang reklamo natin, baka meron na po tayo nakakaligtaan. Baka meron na pong ginagawa ang Diyos na maraming himala sa buhay mo. Baka meron na pong ginagawa ang Diyos na maraming pagpapala sa buhay mo. Pero dahil nauuna yung pagreklamo mo, dahil nauuna yung focus natin sa ibang bagay, nagreklamo tayo sa ibang bagay, di ba hindi nangyayari. Minsan hindi natin nakikita yung kabutihan na ginagawa ng Panginoon kasi ang unang lumalabas po sa ating bibig ay yung pagreklamo at hindi po pasasalamat. Ayan po. So, ano naman po ang gratitude? Sabi dyan, a positive emotion of thankfulness and appreciation for benefits. Pwede pong pakibasa. Kindness or good things received, whether tangible or intangible. Amen. So, kahit po ito yung mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan, sabi dyan, tangible or intangible, nahawakan man natin or hindi natin nahahawakan, di ba? Ito po yung ibig sabihin ng gratitude. Magpasalamat tayo. Amen? Kung sa biblical definition po, sabi dyan, biblical definition po, ito po yung nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang habag, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang biyaya, di ba? Hindi lamang kapag maraming pagpapala, kundi sa lahat ng sitwasyon ng ating mga buhay. Amen po? God is good? All the time. And all the time. Yes. Amen. Sino pong naniniwala pumalakpak? Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, 5 puntos lamang po kung bakit kailangan natin magkaroon ng grateful heart o mapagpasalamat na puso. Una po, sabi dyan, pwede po kasi sabi dyan, murmuring blinds us to God's miracles. Sabi dyan, murmuring makes us forget what God has already done. Kung babasahin po natin ang buong chapter ng Exodus, chapter 16, diba, dami reklamo ng mga Israelita kay Moises at kay Aaron. Kahit naranasan nilang makita ang himalang ginawa ng Diyos, nangatingin niya yung dagat na pula, diba? Kahit pinaranas ng Lord na makadaan sila sa tuyong daan, iniligtas sila ng Lord dun sa kamay ng Parao, ba inalis sila sa pagkakaalipin sa Ehipto.
Pero alam niyo po, no, imbes na alalahanin nila yung kabutihan, imbes na alalahanin nila yung katapatan ng Panginoon, ay mga ginawang himala ng Panginoon sa kanilang buhay, basan po sila nakapokus sa discomfort po. Kasi may hindi po sila komportable sa nararasan nilang sitwasyon eh. Diba, ganun po kasi tayo, ang tao minsan, kapag ka hindi ka komportable, kapag ka meron kang discomfort na nararanasan, minsan ang unang lumalabas sa bibig natin, pagreklamo eh. Minsan ang unang lumalabas sa bibig natin, yung mga bagay na hindi naman dapat, diba? Amen? Amen. Amen po? Amen. Amen. Praise God. So, kaya kung babasahin pa po natin yung buong chapter ng Exodus, diba, sinabi nila binabanggit nila kay Moises, Moises, bakit mo kami dinala dito? Dinala mo ba kami dito para mamatay sa ilang? Dinala mo ba kami dito para mamatay dito sa wilderness na ito? Diba? Alam niyo po kung panay po ang reklamo natin, nagiging mas makakalimutin po tayo eh sa magaganda at mabubuting bagay na ginagawa po ng Panginoon sa buhay natin. Nakakalimutan po natin kung paano tayo pinagaling ng Lord. Nakalimutan po natin nung tayo ay nanghihingi ng kagalingan sa Panginoon at samahan natin sa buhay. Pinagaling tayo ng Lord at ang mahal natin sa buhay. Nakakalimutan natin kung paano nagpo-provide ng Lord. Doon sa mga panahong walang-wala tayo, sa panahong ang ating palabigasan ay walang-wala, di ba? Minsan nakakalimutan natin yung mga panahong pinoproteksyonan tayo ng Lord. Na dapat dito ka pupunta, pero dahil sa kabutihan at katapatan ng Lord, ba, inalis tayo sa mga ganung bagay. Alam niyo po, murmuring is a spiritual amnesia. It makes you forget God's goodness. Nagkakaroon po tayo ng spiritual amnesia. Parang ganito po yan, ano? May isang taong nalulunod. Ba? O tulungan niyo ako, sagipin niyo ako. Nung sinagip, after masagip, malunod, ang unang lumabas sa bibig niya, ano ba yan? Tagal niyo akong sagipin, ang lamig-lamig ng tubig. See? Di ba po? Ganun po tayo kapag nagrereklamo. Amin po? So nakakalimutan po natin magpasalamat, napopokus yung ating atensyon, napopokus yung ating attention sa mga bagay na hindi naman dapat. Amen? So naalala ko lang po yung story sa Bible eh. Merong 10 ketongin na pinagaling ng Lord. Diba? 10 ketongin ang pinagaling ng Lord. Pinagaling niya. At alam niyo po, isa lang po yung nagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Nagtanong po ang Panginoon eh, di ba sabi po ng Lord, di ba 10 yung pinagaling ko? Bakit iisa lang yung bumalik para magpasalamat? Nasaan ang siyam? Amen po? Sana hindi po tayo katulad ng siyam na hindi nagbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Sana hindi tayo katulad ng siyam na nakalimutan yung mga pangako ng Panginoon. Sana hindi tayo katulad ng siyam na hindi po napuno ang ating puso ng pasasalamat. Kaya po, dahil naniniwala ko na wala yun sa atin. Dahil naniniwala ko, pumunta kayo dito ng punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon, punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Amen po. Sige po, pwede po bang pakipakpa ng Lord? Alam po ninyo, meron isang turo si Pastor Joey na naalala ko lang po, no, about gratefulness. Ang sabi niya, mag-isip lamang po tayo ng 10 bagay na pwede nating ipagpasalamat sa Lord. Sige po, kung meron kayo naisip, isipin nyo kung ano yung mga 10 bagay na pwede nyo ipagpasalamat sa Lord. Mga Panginoon, salamat po sa lakas, salamat po sa protection, salamat po sa pamilya, salamat po sa malusog at maayos na pangatawan, diba? Salamat po sa wisdom, sa pabor. Salamat po, O Lord God, sa iyong kabutihan. Salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin. Diba? Salamat po dahil hindi mo kami pinabayaan. Ngayon naman po,
ang ating simbahan. Pasalamatan natin. Salamat po sa simbahan na ito. Salamat sa mga pastor na patuloy mong ginagamit. Salamat sa mga taong nagpapagal para sa gawain mo. Salamat po sa mga taong nandito ngayon, nagsakripisyo, nagpapagal, kahit na merong ibang lakad. Diba? Salamat po. Salamat po sa mga matatapat na lingkod mo, na nagbibigay sa gawain mo, sa gawain ng Panginoon. Ako po, personal din po ako magpapasalamat sa ating kapwa manggagawa. Alam niyo po, yung mga nakikita yung tumatayo sa harap, yung mga kumakamay sa inyo, ngumingiti habang papasok kayo dito, yung mga nag-pray para sa mga upuan na yan pong lahat yan ay voluntary worker ng Panginoon. Voluntary worker po yan ng Lord. Ano pong ibig pong sabihin? Wala pong bayan. Hindi po dahil ito po yung, kaya sila nagsiserve sa Lord, hindi po dahil ito po yung requirement ng church sa kanila. Kundi ito po, yung pagpapakita nila ng kanilang pagmamahal, ng kanilang pag-ibig sa Diyos na nagligtas, sa Diyos na tumawag sa kanila, sa Diyos na nag-provide, sa Diyos na hindi nagkulang sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Amen. Ganyan po nila minamahal ang Panginoon, kaya po naglilikod yung mga yan. Meron dito, yung mga kasama natin, kumukuha ng gamit, umulan man o umaraw, mag-snow man. Minsan nakakauwi po, alas 11 ng gabi. Minsan nakakauwi, alas 10 ng gabi. Hindi na po yan gawa ng tao Kasi wala naman po tayong bayad sa company pa nga po, di ba? Nag-OT tayo para makabayaran tayo. Kapag wala pong bayad yung OT natin, nagrereklamo tayo, di ba bakit walang bayad? Pero sila po, dahil sa katapatan, nagkabutihan ng Panginoon, dahil sa pagmamahal nila sa Lord, ganyan po nila minamahal ang Panginoon. Sige po, pakisabi po sa katabi, salamat. Salamat sa iyo sa lingkod. Salamat sa pagpapagal sa Panginoon. Salamat. So sila po yung mga katuwang ng ating mga pastora, na ating pastora dito sa iglesia ng J.N. Osaka. At ako po personal na nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po at sa lahat din ng matin ngayong araw na ito. Salamat. Sige po, pwede pong pakipalakpakan ng Lord. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At pangalawa po, gratitude shifts the atmosphere for breakthrough. Sabi dyan, praise changes the atmosphere before God changes the situation. Marami po tayong mababasa sa Bible na naranasan nila ang dakilang kapangyarihan ng Diyos, and yet nag-struggle pa rin sila sa pagrereklamo. Ang mga Israelita po, nakita po ng kanilang dalawang mata na kung paano po gumawa ng himala at kung paano po nila naranasan at makasumpong ng kaligtasan sa Panginoon. Pero puro reklamo pa rin yung narinig ng Panginoon sa kanilang mga bibig. Pero kung babasahin po natin ang Acts chapter 16 verses 25 to 26, sina Paul at Silas po ay nabilanggo, nakagapos, marahil sugatan physically, marahil emotionally suffered, pero naniniwala po ako na sila po yung mas may sapat na dahilan para magreklamo. Amin po ba? Pero anong ginawa nila sa kanilang darkest moment? Nagpray, umawit ng pagsamba sa Panginoon, nagpuri, nagtaas ng kamay, diba po? At alam po natin ang mga kasunod na nangyari nakalag ang mga tanikalan, nabuksan ang pintuan, maraming nakalaya, maraming nakaligtas, diba? Hindi sila nagpuri pagkatapos na kanilang kalayaan, hindi sila nagpuri pagkatapos ng kanilang breakthrough, pagkatapos silang lumaya, bagkos nagpuri sila para sila ay makalaya. Amen po? At yan po ang nagagawa ng pagpupuri. Dalawang istorya sa Bible, amen?
Una, ang unang naging tugon ng Israelita, nagreklamo sila sa Panginoon, sa kabila ng mga himala, sa kabila ng mga pagpapala na ipinaranas ng Lord, nagreklamo sila. At ang pangalawa naman po ang istorya ni Paul at Silas, ang naging tugon nila ay pagsamba. Ang naging tugon nila ay nag-uumapaw na pagpapasalamat. Ang naging tugon nila ay nag-uumapaw na pagpupuri, pagtitiwala sa Panginoon. Same pressure po, no? Pero magkaiba ng response at resulta. So, ano pong ibig kong sabihin? Sabi diyan, your breakthrough is not always determined by your situation, but by your attitude and your words. Amen? So kung gusto po natin ang totohanang breakthrough na ating maranasan, huwag na po nating hintayin na mabago muna ang sitwasyon ng ating buhay. Bago tayo mag-worship, bago tayo manalig, bago tayo magtiwala sa mga salita ng Panginoon. Amen? Bagkus magpuri po tayo at magpasalamat sa Lord kahit dun sa mga darkest moment natin, kahit dun sa mga panahong hindi mo maintindihan ang sitwasyon, kahit dun sa mga panahong lugami ka, kahit dun sa mga panahong parang ang puso mo ay laging dinudurog, kahit dun sa mga panahong sugatan ka, magpuri tayo sa Lord. Mahirap po, no? Pero alam po natin, ang Diyos ang tutulong sa atin. Sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who gives us strength. And sabi dyan, murmuring delays miracles, but gratitude releases breakthrough. So pwedeng i-postpone ng Lord yung ating yung mga miracles na gusto niyang gawin sa buhay natin dahil tayo ay nagreklamo. Pero kapag tayo ay may isang puso magpapasalamat kahit dun sa mga maliliit na bagay, pinagpapasalamat natin sa Lord. Alam niyo po, yung mga bago-bagong Kristiyano pa tayo, diba, na-appreciate natin ng Lord na, Lord, salamat sa araw, salamat ganun salamat sa ulan, salamat sa pabor, ba? Minsan, sasakay tayo ng jeep sa Pilipinas, Lord, salamat, may nagpaupo. Ganun po tayo, nung tayo mga bago-bagong Kristiyano, ano po? So sana po, ay ibalik natin yung ganung attitude ng pagpapasalamat sa Panginoon. Purihin natin ang ating mga puso ng pasasalamat sa Lord. Amen po. And pangatlo, sabi dyan, gratitude activates miracles. What to thank God for? He multiplies. Alam niyo po, kung babasahin po natin ang aklat ng Matthew chapter 14, verse 19, ito po yung istorya na pinakain ng Panginoong Isus ang 5,000 katao. Meron lamang pong hawak na 5 tinapay, meron lamang pong hawak na 2 isda ang Panginoon. Alam po ng Lord, alam po ng Panginoong Isus na ito po ay hindi sasapat. Pero hindi po siya nagreklamo, hindi po siya nagpanik. Ano pong ginawa niya? Tinas niya ito, nagpasalamat sa Ama, at alam po natin ang nangyari, nagkaroon po ng multiplication, di ba? Ng himala ng multiplication. Amen po? Tayo po, ano po bang meron tayo ngayon na hawak natin? Marahil sa ating pagtingin, marahil sa ating mga lente, ito po ay kakaunti lang. Marahil ito po ay hindi ganun karami. Ano po bang meron tayo ngayon na hawak? Meron po ba tayong talento na kakaunti? Sa tingin natin, ikakaunti? Yung mga resources po natin, sa tingin po natin, kakaunti? Alam niyo po, kung tayo po ay magkakaroon lamang po ng isang pusong mapagpasalamat at napakalaking pananampalataya sa Lord, sa Diyos po, walang imposible. Matthew 19:26, kung ito ay imposible sa tao, sa Diyos po, walang imposible. Luke 1:37, walang imposible sa Panginoon. Jeremiah 32:27, ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa, ano pang mahirap para sa Kanya? Amen? Walang imposible sa Lord. Kayang i-multiply ng Panginoon. Makakasalayan tayo. Maliit man na malaki, kayang i-multiply ng Lord.
God is the God of possible. Amen po natin. Amen po? Amen. Dahil naniniwala po ako, sabi din po sa Romans 10:11, ang sino mang nananampalataya, o sabi po sa ibang salin, ang sino mang nagtitiwala sa Panginoon, kailanman hindi mapapahiya. Biruin niyo po yung pangako ng Lord. Diba? Sasabihin sa'yo, Brother Brian, magtiwala ka sa akin, hindi ka mapapahiya. Amen? May mga tao na po bang nangako ng ganon? Siguro meron, mga politiko. Diba? Madaling kapitan, mahirap hanapin. Amen po? Ganun yung mga politiko sa atin, sabi slogan nila, madaling kapitan, mahirap hanapin. Amen? Diba? Pag nanalo na, talagang yung pag-eleksyon, heaven ang ipapangako sa'yo. Diba? Meron nga po isang kwento naalala ko lang po, no? Isang kwento, sorry po, medyo malayo sa topic, pero isang kwento, no? Na merong isang politician na nangangampanya siya. Ito po ay sa ano na, sa lupa. I mean, tapos nakita siya ng isang tao na nangangampanya. So, daming tao, buboto ka namin, gaganda ng mga sinasabi, gaganda ng ano, halos ipangako na ang langit at lupa, di ba? Pero nung namatay po, ay napunta sa impyerno, di ba, sabi, ipinangako mo yung langit at lupa sa amin eh. Pero bakit nandito ka ngayon napunta? Kaya wala eh. Kaya sila ay, di ba, madaling lapitan, mahirap hanapin. Praise God. Pwede pong pakipalakpakan. Praise God. Sabi, bali Raymond, dapat di mo na yung pinasok eh. Ba't kasi pinasok mo pa? So, praise God. So, sabi dyan, gratitude does not create for abundance. Gratitude creates abundance. Diba? Yung pusong mapagpasalamat, hindi po yan nag-aantay na tayo ay pagpalain, na tayo ay prosper ng Lord. Pero kung tayo ay may pusong mapagpasalamat, yan po ang lumilikha, di ba, ng abundance sa atin, ng mga pagpapala sa atin. Baka kahit po, kaya kapag pinagkatiwalaan po tayo ng Lord sa maliit na pagpapala, ibig po sabihin, kapag po tayo ay nagpapasalamat kahit dun sa maliit na pagpapala, baka kaya rin po tayong pagkatiwalaan ng Lord sa mas malaking blessing. Amen po ba? Minsan po kasi sobrang dami na nating iniisip eh. Sobrang dami na nating hinihiling sa Lord. Lord, pengin ito. Kaya dati ang tawag ko sa Panginoon, Panginoon eh. Kasi pengin ito Lord, pengin ito, pengin ng ganyan. Diba? Minsan hindi mo nakikita yung binibigay, hindi po natin nakikita yung binibigay ng Lord na kahit sa maliit na bagay, binibigay niya. Amen po? At alam niyo po, kapag po tayo ay meron tayong isang pusong mapagpasalamat, ipiniposisyon po tayo ng Diyos para matanggap ang power, para matanggap ang provision, para matanggap ang breakthrough. Napapalitan po ang ang ating mga focus ng pusong mapagpasalamat. At nakikita po natin na ang katapatan ng Diyos ay hindi po nagbabago. Amen po? Diba? Sabi nga po, kahit baliktarin po natin ang tapat, tapat pa din. Amen po ba? So ano pong ibig kong sabihin? Kahit baliktarin man po natin ang sitwasyon, sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, sa anumang ating kinalagyan, di ba? Andun pa rin yung katapatan ng Panginoon. Kaya inawit natin kanina, yung kahit kailan, hindi ka nagkulang eh. Pwede po ba natin awitin, Maestro Jones? Sabi dito, kahit sige po, sabahin niyo po Biyaya mo sa akin laging lahat, ang pag-ibig mo sa
natin a cappella lang. Kahit kailan Yan, gawin natin panalangin. di ka nagkulang, biyaya mo sa laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, hinihiling mo ko noon. Pakipalakpakan po ang Lord. Amen. Amen. So yan po yan no? Sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon, hindi po nagbabago ang katapatan ng ating Diyos na buhay. Pang-apat po at pang-lima, bago po tayo dumako sa ating application. Amen. Pang-apat po, sabi dyan, murmuring the days, destiny, gratitude, releases it. Sabi po sa Numbers chapter 14 verses 26 to 30, sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, hanggang ngayon patuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo laban sa akin. Kailan pa ba sila tatahimik? Sabihin ninyo sa kanila na ito ang pinapasabi ko. Sige po, pwede po kayo bumasa. Habang buhay akong siya, gagawin ko sa inyo ang narinig kong gusto ninyong mangyari. Mamamatay kayo dito sa Islam, sa mga kabilang sa census, sa makatuwid na iyong mula sa 20 taong pataas. Walang nakakarating Sa lupain pinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni at Joshua na anak ni Nun. Amen? So nabasa po natin ang book of Numbers, chapter 14, verses 26 to 30. Dahil po sa patuloy na pagrereklamo at kawalan ng pananampalataya ng mga Israelita, yan, nagrereklamo sila nagsasabi sila ng kanilang mga rants kay Moises at saka kay Aaron Di ba? Imbis na 40 days lamang po yung paglalakbay na gagawin nila sa lupang pangako, ano po nangyari? Naging 40 years. Di ba po? Imagine po, no? Imbis na parang isang buwan lamang, isang buwan and 10 days, 1 month and 10 days lamang po, dapat yung gagawin nilang paglalakbay sa Land of Promise. Pero naging 40 years. At noong mga panahon po yun, wala pa pong eroplano, wala pa mga sasakyan. Ano pong ibig kong sabihin? Ang means of transportation lamang po nila ay ang kanilang mga hayop o ang kanilang mga alagang hayop. Ano po? Pero, alam niyo po, napakabuti pa rin at napakatapat pa rin ng Lord sa kanilang buhay. Dahil kung araw, meron pong pillar of clouds na ipinapadala ang Lord, di ba? Merong malaking payo para hindi sila mainitan. Pagkagabi naman po, tinatanglawan sila ng pillar of fire. Meron silang apoy para makita nila yung kanilang mga dinadaanan. Diba, nung nauhaw po sila, ang Lord po nagpabukan ng tubig sa bato. Imagine po natin yun, no? Sa bato. And, di ba, nung nagutom sila, ang Lord po nagpaulan ng mana. Ang tawag po nun sa mana sa atin ngayon, skyflakes. Bakit po? Galing sa langit. Di ba? Skyflakes. Galing sa langit. Pero kidding na sa ito, no? Mawe, pastor. Mawe. Bawi. Praise God. So, praise God. Pwede ko pakipalakpakan, Lord. Pero kidding aside po, sa madaling sabi po, yung generation lamang po ni Joshua at ni Caleb, yung nakarating sa lupang pangako. Mababasa po natin yan sa Numbers chapter 14 na yung mga Israelita, pina-spy sila dun sa land of Canaan, ba? Yung mga nauna nag-spy, unang nagtik-tik doon, sabi nila, hindi natin kaya yung mga tao doon sa Canaan. Puro malalaking tao yung mga yon, mga gigante. Para lamang po tayong mga tipaklong sa kanilang harapan. Sino po gusto maging tipaklong? Wala po, di ba? Pero alam niyo po, si Joshua at si Caleb, pinakita nila, sabi nila, Lord, sabi nila, hindi, kaya natin talunin niya mga yan. Ibibigay na ng Panginoon yung lupang pangako na yan sa atin. Diba? Ayun po ang pinakita nila Joshua. Nagkaroon po sila ng mataas at malaking pananampalataya sa Panginoon. Ano pong ibig kong sabihin? Your destiny is too important to be delayed by complaints. So yung ating mga destiny ay napakalaga.
para may-delay lamang po ng mga pagrereklamo, para may-delay lamang po ng mga murmuring, ng rants ng ating mga buhay. Amen po? Pwede pong i-postpone ng ating panalita pagrereklamo yung mga pangako ng Diyos sa atin eh. Yung mga gusto niyong himala na gawin sa ating buhay, pwedeng i-postpone nyo ng Lord. Kaya mainam po na magpasalamat sa kung anong meron po tayo. Mainam po na magpasalamat na sa kung anong binibigay ng Lord. So parang ganito po yan, dalawang tao na dumaranas ng parehas na pagsubok, marahil problema sa pera, pananalapi, di ba? Yung isa nagreklamo, hindi nakausad. Wala akong pera, pero wala namang ginagawa, di ba? Yung pangalawang tao, punong-puno ng pasasalamat, Panginoon, salamat po, dahil meron pa akong lakas na para magtrabaho, dahil siya po yung nakausad. Siya po yung kahit na anong sitwasyon ng kanyang buhay, nagpapasalamat sa Lord. So, ano pong ibig ko sabihin dyan? Murmuring keeps you in the wilderness. Gratitude leads you to the promise. So, pwede kang mag-stay lang doon sa wilderness mo eh. Ano po ba yung mga wilderness natin? Yung mga problema, yung mga pagsubok, yung mga bagay na hindi natin maintindihan. Pwede tayo mag-stay doon kung gugustuhin natin. Kaya tayo binibigyan ng laya ng Panginoon eh. Pero kapag meron po tayong gratitude o isang pusong mapagpasalamat sa Panginoon, pwede po tayong dalhin dun sa land of promise, sa ipinangako ng Lord, sa breakthrough na ipinangako ng Lord sa atin. Sabi po ni Brother Eddie, magkakaroon po tayo ng nag-uumapaw, nakatagumpayan. Sino po may gusto pumalakpak? Amen. Praise God. Alam niyo po, kahit po itong abang lingkod nyo ay hindi po exempted na nagreklamo ko sa buhay. Diba? Hindi po ako exempted na nagreklamo ko sa buhay, pero napakabuti ng Lord. At naniniwala po ako na bago ko po ginawa itong teaching na ito, ako po yung unang tinuruan. Ako po yung unang natuto. At napakabuti ng Lord, nire-review tayo, kinokorek tayo. Diba? Kahit po kinokorek tayo ng Lord, at pinaisip lang ng Lord sa akin na baka po yung pinagdadaanan ko ngayon ay meron pang masigit na tao na nagdadaan doon. Meron pang masigit na tao na namumblema doon. Doon sa pinagdadaanan ko ngayon, baka ako na meron kakaunti, pero yung ibang tao walang-wala na talaga. Baka yung ibang tao, naranasan ko po yun na talagang parang 2,000 yen na lang yung pera ko eh. Nung naranasan ko na grabe. Pero pinaisip ng Lord, baka yung ibang tao mas mababa pa sa iyo yung pera. Nagpunta dito, mababa pa sa iyo yung halaga ng pera na dala-dala niya. Pero hindi siya nagreklamo sa Lord. Ano yung pinakita niya? Nagtiwala, nanampalataya, nagpasalamat, na ang Diyos kaya mag-supply, na ang Diyos kaya mag-provide, na ang Diyos kaya gumawa ng simula. Amen? So isang patotoo lamang po, bago po ako pumasok sa trabaho, meron po akong isang taong nakakasabay, Japanese, mga 20 or 30s ang edad, mga ganyan. And grabe, hirap na hirap siyang maglakad, siguro may sakit siya. At alam niyo po, yung tungkod niya lang yung nakakatulong niya para mag-move forward siya. So, alam niyo po, in-impress lang po ng Lord sa akin, sa heart ko, na grabe pala yung kabutihan ng Lord. Grabe pala yung katapatan ng Panginoon sa buhay ko. Ako, may dalawa akong paa na nakakatakbo. Hindi naman po natin kinukumpara yung ating sarili sa Kanya, pero grabe yung goodness. Grabe yung katapatan ng Lord. Kasi pag napasok po ako, talagang natakbo ko para maabutan yung stoplight. And siya, kikita ko siya, ganun siya maglakad. And hirap na hirap. Pero alam ko na lumalaban. Talagang pilit niyang nilalakad yung sarili niya. And na-appreciate ko po ang Panginoon. Na-appreciate ko ang Lord na ako may mga kamay, may mga lakas na pwedeng magamit sa pagtatrabaho, may mga paa, di ba? Baka tayo, meron pa tayong mga lakas magtrabaho.
Yung iba, nasa ospital, nanghihingi na lang ng lakas sa mga aparato, nanghihingi na lang ng lakas sa mga gamot. Diba? Yung iba, tayo, meron pa tayo, pero yung iba, walang-wala na. Halos wala nang maisaing, wala nang... Napakapalad po natin, ano po? Kaya kapag inaawit natin, Maestro Jones, yung goodness of God. Ganda ng lyrics eh. Diba? Sabi dyan, and all my life, all my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. Napakabuti mo, Panginoon. Napakatapat mo sa aming mga buhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. So, palakpakan ng Lord, palakpakan ng kapatakan. Ang 5 puntos po, at malapit na po akong matapos. Sabi dyan, pang 5 puntos po, bakit kailangan natin magkaroon ng pusong mapagpasalamat? Gratitude is the language of faith. Ito po yung ating lingwahe ng pananampalataya. Faith speaks gratitude before results appear. Sabi po sa Philippians 4, verses 6 to 7, sa Tagalog po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat at ang kapayapaan. Sige po, pwede pong pakibasa. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-ingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipagsa kay Kristo Jesus. Bago po natin makuha ang resulta ng ating mga panalangin, mainam po na mas magpasalamat na tayo. Ano po? Kaya pansinin niyo po, kapag po tayo ay nananalangin, di ba? Lagi na natin inaangkin at tinatanggap. Panginoon, tinatanggap na po namin ang katugunan sa aming mga panalangin. Tinatanggap na po namin ang breakthrough. Tinatanggap na po namin ang kagalingan. Diba, ganun po tayo eh. Kaya mas mainam po na magkaroon tayo ng isang puso na mapagpasalamat kahit wala pa pong sagot doon sa ating mga panalangin. Dahil kapag nagpapasalamat po tayo bago ang kasagutan, dinideklara po natin na nagtitiwala tayo sa Lord. Panginoon, nagtitiwala kami sa iyo na kaya mong gumawa ng himala. Nagtitiwala kami sa iyo na kaya mong tugunin ang aming mga pangangailangan. Nagtitiwala kami sa iyo na kaya mo kami isupply. Philippians 4:19. Diba? Sabi ng Panginoon, I shall supply all your needs according to the riches and glory of the Lord Jesus. Psalms 23 verse 1, ikaw ang aking pastor, hindi ako magkukulang. John 14:14, ask anything in my name. Sabi po ng Lord John, hindi po ako magsabi nan, and I will do it. Ano man ang kahilingan mo, ano man ang hinihingi mo sa Lord, marahil nanghihingi ka ng kagalingan, marahil nanghihingi ka ng himala, marahil nanghihingi ka ng breakthrough. Sabi po ng Panginoon, John 14:14, ask anything in my name, and I will do it. Diba? Yun po ang pangako ng Lord sa atin eh. At napakabuti po ng Panginoon dahil naniniwala ako na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Sabi po dyan, faith is thanksgiving even before seeing result. Kahit wala pa po yung ating resulta, manampalataya po tayo sa Diyos. So ito po ay pagkakalob ng Panginoon. At naniniwala po ako kayang kumilos ng Panginoon. Church, sinasabi ng pagrereklamo, complaining says, God is not working. Sasabihin sa'yo ng kaaway, hindi naman tumutugon ng Panginoon. Sabihin sa'yo ng kaaway, hindi naman gumagawa ang Panginoon. Pero sasabihin ng isang pusong magpagpasalamat, God is still in control. Pakisabi po sa katabi, kalma lang kapatid. Walang kapatid. God is in control. God is in control. Diba, kahit pakiramdam po natin, napakatahimik ng Diyos, God is still in control. Amen po? Kaya inaawit natin kanina yung Waymaker eh. Diba, sabi po doon sa bridge ng kanta, even when I don't see it, you're working.
Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. Amen po ba? Amen. Pwede po pakipalakpakan natin ang Lord. Alam po natin na may ginagawa. Alam po natin na gumagawa. At alam po natin na may gagawin pang kaparaanan ang Diyos sa ating mga buhay. Hindi pa po siya tapos, kapatid. Hindi pa po siya tapos sa buhay mo. Kung sasabihin sa'yo ng kaaway, hanggang dito ka na lang, no. Amen. Sasabihin sa'yo ng Lord, hindi pa ako tapos sa'yo. Hindi ko pa tapos isulat yung buhay mo. Hanggang buhay ka, may pag-asa. Hanggang buhay ka, magtiwala ka sa akin. Sabihin ng Lord. Diba? Dahil ganyan po kabuti ang Panginoon. At kaya kapag ibinuhos po ng Panginoon yung nag-uumapaw, nakatagumpayan sa ating mga buhay, gusto po ng Lord, handa tayong tanggapin ito. Amen. At magiging handa lamang po tayo kapag po tayo ay magkakaroon ng isang pusong mapagpasalamat sa Panginoon. Isang pusong nagtitiwala na sa anumang sitwasyon, sa anumang pagkakataon, sasabihin mo sa Panginoon, Panginoon, I will trust you. Panginoon, magtitiwala ako sa iyo ng buong buo. Ibibigay ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Panginoon, kahit dun sa mga panahon na hindi ko maintindihan ang sitwasyon, kahit dun sa mga panahon hindi ko maunawaan, may mga sakit karamdaman ng aking mahal sa buhay, Panginoon, hindi ko maunawaan bakit kami dumaranas ng ganitong sitwasyon, ganitong panahon, ganitong kalalagayan, ganitong pangyayari. Pero Lord, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen po. Pwede pong pakipalakpakan ako. Amen. Praise God. May comparison lamang po akong ginawa. Sabi dyan, sa murmuring versus gratitude, dito po sa pagrereklamo, nakapokus sa problema eh. Sa pagpapasalamat, nakapokus sa Diyos. Amen. Dito naman, sa pagrereklamo, di ba, nadidelay yung destiny. Dito po, releases destiny. Yung sa pagreklamo ka, nabablocks yung mga himala, yung mga miracles na gagawin ng Panginoon. Sabi po dito, kapag meron tayong isang pusong mapagpasalamat, na-activates yung miracle, creates darkness and shift atmosphere. Amen po? At at sa ating pong application, darako po tayo sa ating practical application. Kaya lang pinag-aaralan natin yan para may apply natin. Para may apply po natin sa ating mga buhay. So number 1 po, thank God in every situation. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat itong kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi po dyan, sa anumang sitwasyon at sa anumang pagkakataon, di ba po, kaya pa rin po ba natin magpasalamat sa Lord? Kahit hindi na po kaaya-aya yung mga nangyayari, kahit hindi na po umangkop sa kagustuhan natin yung mga nangyayari, kaya pa rin po ba natin magpasalamat sa Lord? In every season, kahit nasasaktan ka, kahit sugatan ka, kahit broken ka, thank God. Amen. Doon sa pagkaantay mo, sa waiting season mo, marahil meron kang long-standing prayer na hindi pa tinutugon ng Panginoon, pasalamatan mo na makakanta mo na yon. At kahit doon sa mga panahon na hindi natin maunawaan, merong uncertainty. Diba? Hindi natin maunawaan yung sitwasyon. Kaya pa rin po ba natin magpasalamat sa Lord? Amen. Amen. Bro, ang hirap naman yan. Sabi, ang hirap naman magpasalamat sa mga ganong mga panahon. Sabi sa awit sabi si Brother Raymond, puro pa awit. Para naman labok kung kumanta. Pero wala naman po kasi akong ibang pwedeng gawin. Ako po hindi po marunong sumayaw. Sabi ko nga po, lagi kong sinasabi, kapag po kayo sumasayaw, buti pa yung kawayan, ayoko. Di ba? Ako po sobrang tigas ng katawan. Yung gusto ko lang mapapurihan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po niya sa awit, yung salamat Panginoon, maganda po sabi, sa dalamhati at sa kabiguan, sa kaliguan, sa nasugatan,
Ngayong araw po, ideklara po natin at piliin po natin magpasalamat kaysa magreklamo. Pangalawa po, speak gratitude, not complaints. Proverbs 18 verse 21. Alam niyo po, may kapangyarihan po yung confession eh. May kapangyarihan po yung ating mga dila, yung ating mga labi. Kaya kung ano po yung lumalabas sa ating mga dila, yan po yung kino-confess ng ating mga puso. Diba? Kapag ka po lumalabas ng ating mga labi, puro pagreklamo, puro ganito, ganyan, mga negative thoughts, diba? Ano po magiging resulta? Negative din po. Ano po? At asahan na po natin na baka malayo pa yung breakthrough na ating inaasam. At pangatlo po, at ako po yung matatapos na. Sabi dyan, praise God before the breakthrough. Diba? Sabi po sa pasalamatan na po natin ang Diyos bago po natin matanggap ang breakthrough. Sabi po sa awit 34 verse 1, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. At sa ating pong conclusion, babasahin ko na lamang po, ano? Sabi po dyan, from murmuring to miracle, from complaining to breakthrough, from frustration to faith. Next po, your miracle may not be far away. Your breakthrough may be near, but it may be waiting for one thing, sa puso mapagpasalamat. Amen po ba? Amen. Sabi dyan, as you change your language, God will change your story. As you move from murmuring to gratitude, God will move you from delay to breakthrough. Dahil po, gratitude brings breakthrough. Amen po? Sige po, pwede po ba tayong tumayo?